Ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasan na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120/80, noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140/90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay doon ba sa reseta ni Doc na kontra kolesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay. Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen. I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis
sulit ang glow up. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Diskarte. Ikalawang aklat. Oras na para pag-isipang mabuti ang bawat desisyon. Ang bawat akbang. Ang bawat balak gawin bilang tugon sa mga hamon ng pagkamit ng katarungan. Ng pag-abot sa pangarap na umunlad at makapamuhay ng payapa at matiwasay. Diskarte. Ikalawang aklat. Diskarteng makabansa. Diskarteng makatao. Diskarteng makakalikasan. Mga hakbang na mula sa taimtim na pagsusuri. Pinag-iisipan ng maayos. Ikaw, ano ang punto ng iyong diskarte? Mama, dyan po tayo dumaan. Dyan sa eskinitang yan. Dyan? Huwag po dyan, Ali. Masikip dyan. Kasi yan lang alam naming daan papunta sa bahay ng kaibigan namin. Ali, huwag kayong mag-alala. May alam akong mas maluwag na daan. Mama, mamang driver, bakit tayo dito dumaraan? Main road ito, ha? Okay lang ho, Ali. Maliit lang naman ako eh. Saka, kita nyo naman. May mga iba rin mga tricycle dito sa kalsada. Oo nga, pero tayo lang salungot sa daan. Teka, Mama, ayun no, may sign.
One way lang pala itong kaling ito. Kaya pala, kasalubong natin lahat ng kotse at jeep. Naku, Mama, delikado itong... Hala, ito na yung nagta-traffic. Relax lang ho kayong dalawa. Basta't ako na ang bahala. Kaya ko ng diskartehan nito. Maliit lang naman ako eh. Ikaw na naman. Noong isang araw, nasita na kita para sa obstruction na. Sir, sabi ko naman ho, di ba? Hindi ko naman kasalanan na masiraan bigla nung araw na yun, itong tricycle ko. Saka ang luwag naman ng kalsada. Maliit lang naman ako. Maliit nga lang yung dala mo, pero nakakaperwiso ka pa rin. Naayos ko naman ho agad, di ho ba, sir? Kaya nga pinatawad nyo na lang ako, di ba? Bakit naman ngayon? Sumalubong ka naman sa one-way street. Sir, pasensya na lang ho. Pasensya? Kung mabangga kayo, dapat sa'yo, alisan na ng lisensya eh. Sir naman, boss chief na hepe, wag naman ho. Palusutin nyo na ako. Ang dami-dami hong mas malaki sa akin na pwede nyong banatan. Huwag naman ho ako at maliit lang naman ako. Maliit ha. Ang problema sa'yo, sarili mo lang iniisip mo. Kung bawat isa sa'yong maliliit, pare-parehong ganyan ang gagawin. Di malaki na rin ang abala sa ibang taong magagawa nyo. Huwag lang sarili mo ang isipin mo. Sir, boss chief, sila na lang ho ang ulihin nyo. Palusutin nyo na lang ako. Maliit lang naman ho ako. Huwag na kayong manggigil sa akin. At ayon sa inampalan, ang diskarte ni Limuel na laging nangangatwirang maliit lang naman siya ay... I'm sure mali! Sana! Isa ko na lang natin at ihagi sa ilog! Mga kabarangay, ito po ang inyong Kapitana Dulce. Inaanyayahan ko po kayong sumali sa gagawing community clean-up nitong ating barangay sa Sabado, simula alas 6 ng umaga. Hey! Ano ba kayo mga asosasyon ng mga sosyal na may pangil, ha? Bakit ever kayo at may disturb ang beauty sleep ng lola nyo? Tumigil kung hindi, gagawin ko kayo mga pusa! Tigil! Pasok sa loob! Kasi naman, Mandy, tanghaling tapat natutulog ka. At ba't hindi naman ako matutulog, Miss Uganda, Sheila Lorraine? Tapos na naman ang lahat ng gagawin ko. Nakalaba, nakalinis, nakaplansya, nakaluto na ako, Darna! O ano pang kasabihin mong bruha ka? Mga kabarangay, ako pa rin po ito, Kapitana Dulce. Ha? Hindi ako magsasabi. Siya? Si Kapitana Barbelicious. At ayan, at sinasabi na niya, kaya makinig ka sa pagre-rekorida niya. Inaanyayahan ko po kayong sumali sa gagawing community clean-up nitong ating barangay sa Sabado, simula alas 6 ng umaga. Sisimulan po natin ang paglilinis sa mga baradong estero para maiiwasan po natin ang pagbabaha tuwing umuulan ng malakas. Aasahan po namin kayo. Ha? Ano raw? Maglilinis daw tayo ng estero? Kay barbaridad. Nunca! Naman, tinatamad ka na agad? Hoy! Miss Carborosol, hindi ako tamad, no? Kasasabi ko lang na talo ko pa ang ipo-ipo sa dami ng ginawa ko kanina sa loob nitong bahay namin, ha? Yun naman pala di dapat carry mo na rin ang maglinis ng mga estero dito sa barangay. Kasama ng ibang residente, pati na ako. Para mapabilis, kaya tulong-tulong, di ba? Sa kayong matitipid, edi magagamit sa ibang mga barangay project tulad ng beautification. Beautification? I'm sure. Magpapatayo siya ng beauty parlor mula sa makukurakot nila sa katitipid ng barangay budget. Gaga, hindi ganun si Kapitana. Ang dami na nga nilang nagawang kabutihan ng mga konsehal niya mula nung naupo sila. Ano ka? O siya, sumigi ka. Total naman, Miss Kiribati and Tuvalu, presidente ka ng fans club niya. Kaya hala, makikalkal ka sa mga estero sa Sabado, kasama nila. Ayaw mo talagang tumulong. Naman, sige, ikaw na ang wagas, ikaw na ang reyna ng Dedma. Kaso paano kung yung iba, gaya mo rin na walang pakialam? Aba, hindi ko rin problema yon. Basta ako, kapag malinis ang bahay ko, sitting pretty na ako. Clara Bells, Miss Republic of Congorilla. Kev sa mga esterong yon. Dahil hindi naman akin yun, kaya hindi ko problema yon. At ayon sa inampalan, ang dapat sa diskarteng walang pakialam ni Ate Kuya Mandy ay... Ang tubig baha! Nandito na sa loob ng bahay ko! Kare-kare ang mga basura!
Mga inutil na taholera, huwag na alulong ng alulong dyan. Tulungan niyo ako. Ayoko nitong bahay. Magandang hapon po sa lahat ng aming mga masusugid at tagapakinig at welcome po sa inyong programang Diskarte. Ako po si Flor Abanto. Sa mahigit 20 taon ng ating programa, marami na po tayong tinalakay ng mga isyong hinggil sa ating lipunan. Mga isyong naging dahilan upang tayo ay makabuo ng mga dramang pangradyo na sumasalamin sa sitwasyon o pangyayari sa ating bansa. Mga dramang gumising sa ating mga natutulog na damdamin upang makibahagi at maging mapanuri sa mga kaganapang ating kinasasadlakan. Matapos ang mahigit na 20 taon, kamusta na ba ang bayan? Kamusta na ang pamamahala ng ating mga pinuno? Umunlad ba ang Pilipinas at naipagtanggol ang ating karapatan sa ating lupain at karagatan? May malaki at mabuti bang pagkakaiba ngayon? O pareho pa din ang mga suliranin natin noon na nagpasalin-salin sa mga susunod na henerasyon? Kaya naman ngayong hapon, balikan po natin ang ilan sa mga dramang tinampok dito sa ating programa. Muli nating pakinggan ang mga kwentong nabuo noon na minsan nagpamulat sa ating kaisipan. Kaya, mga kababayan, malaking karangalan po para sa akin bilang inyong mayor na ipakilala sa inyo ngayon ang mga bumubuo ng komite na aming itinatag para labanan ang korupsyon dito sa ating magiting na munisipalidad. Attorney Dale Hoson mula sa ating Municipal Legal Department. Principal Medi Samson. Kinatawan ng Association of Educators. Father Lauram Ibanez. And Pastor Rey Samaniego, representing the Ecumenical Association of Churches. Chief of Police David Santos. Miss Cherry San Victores mula sa sektor ng kabataan. At si Mang Jose Natividad, kinatawan ng mga residente sa ating munisipyo. Congratulations to all of you. Naway magtagumpay po kayo sa ating misyon na sugpuin ang korupsyon. Good morning, everyone. Ay, sorry po na late. Ay, Mang Jose, bakit kayo lang narito sa conference room? Nasaan po yung ibang miyembro ng committee? Hindi ko po alam, ma'am. Nagtataka nga ako at kanina pa ako nag-iisa lang dito eh. Sinumpong kasi nang hika yung biyanang ko eh. Tinakbo pa namin ang asawa ko sa ospital at hindi na halos makahinga si inay. Pasensya na po kayo. Alalang-alala na nga ho ako kasi may gitsang oras na ho akong atrasado. Akala ko nakapag-umpisa na kayo, yung pala... Teka, sandali ho. Aalamin ko lang ho kung nasaan yung ibang miyembro ng committee. Madam Mayor, pinauwi ko na lang ho ulit si Mang Jose. Hindi raw ho makararating yung ibang miyembro eh. Yung iba naman ho makararating. Pero mamaya para hong 3:00, mapapanghalang ho si Mang Jose kung pinaghintay ko. Ay, bakit daw ba sila hindi makarating Si sa attorney oras? ho kasi pinatawag ho ni Gobernador. Emergency meeting daw. Si Principal Samson naman, inistima yung mga dumating na district school supervisors. May kasama raw ho mga NGO na funding agency. Naka-schedule naman daw yun, pero hindi raw nakarating yung dapat na aasikaso doon sa grupo dahil sa tigdas.
Kaya napilitan si principal na siya na umusikaso doon. Ano ba yan? Si Father Lauram, nagpunta doon sa bahay ng isang naghihingalong mamamayan para magbigay ng huling bendisyon. Si Pastor Samaniego naman kasama sa ngayon ni Chief Santos. May nakawan daw na nangyari doon sa church nila kagabi at iniimbestigahan pa nila hanggang sa ngayon. Pwede na raw sila sa meeting matapos ang investigasyon. Si Cherry Pie naman yung student leader, makapupunta raw pero late nga, gaya ni na Pastor at Hepe. Ano naman ang meron kay Cherry Pie? Hindi ba? Graduating siya. May project sila pang finals, kaso hindi naman nila natapos yung groupmates niya kasi sobra daw hirap. Kaya tinatapos muna nila dahil pag hindi daw nila naisabit yun, mabibitin yung grades nila. Candidate for honors pa naman si Cherry Pie. Sabi ng parents, unahin daw muna niya yung schoolwork. Dapat kasi sa Sabado o Linggo na lang ini-schedule ang meeting ng komite. Hindi naman pwede sina Pastor at Father pag weekends. Ay, hindi pwede ito. Hindi pwede. Di marito. Maraming aktibidad ang komite at kapag ganito ng ganito, walang mangyayari. Palibhasa, puro mga abalang tao, bukod kay Mang Jose na retirado na, yan ang mga pinili nyo na maging miyembro ng komite. Oo nga pero di ba kayo naman ang nag-approve sa membership? Siya. Huwag na tayo magsisihan. Bumuo na lang tayo ng ibang komite. Madam Mayor, isa na naman komite. Oo! Para meron tayong pang backup. Buti na yung may reserba para pag hindi pwede yung isang komite, pwede yung isa pa. Tapos, pag may pagkakataon, di pagsamahin natin ang mga meeting nila para mas maraming ideas ang lumutang. At yun ang mga proposals ng aming committee. Kaya sana sa ideas namin... Mawalang galang, attorney. Kapansin-pansin sa aming committee na magkasalungat ang iba ninyong proposals kumpara nung sa amin. Halimbawa, yung tungkol sa pag-a-assign ng volunteers sa mga heavy traffic areas para matiyak nila na walang suhulanan ng mangyayari sa pagitan ng mga motorista at mga nagsisipag-traffic. Okay kami ron. Idea din namin yun. Pero yun nga, para sa amin, dapat may pagkain man lang para sa volunteers. Walang budget ang munisipyo para doon, Mr. Galvez. I understand. Pero kung wala tayong insentibo sa mga volunteers, kahit pagkain man lang, mabuti kung makakuha tayo ng volunteers. Abay, dapat lang na makakuha tayo ng volunteers. Kaya nga volunteer. Ibig sabihin, nagkukusa. Bakit kailangan suhulan ng pagkain? Suhulan? Attorney, dahan-dahan kayo ng pananalita. Attorney pa naman kayo. Ano ibig ko sabihin? Na hindi ko alam sinasabi ko. Teka. Nawawala tayo sa focus. Bakit ba nauwi sa pagkain at sumbatan ng meeting? Ang topic natin ay yung tungkol sa mga pulis na tumatanggap ng Mabutit suhol. sa'yo nang galing yan, Hepe. Ha? Bakit walang disiplina sa ranggo ng mga tao mo? Anong ibig niyo sabihin, ma'am? Ako ba sinisisi mo? Hindi ba command responsibility dapat? Ang kasalanan ng tao mo, ang pagkakamali nila, nakaatang sa'yo. Kaya nga inihahanap natin ng mga solusyon, hindi ba? Bakit ako lang ang sinisisi nyo? Hirap naman sa committee nyo, masyadong fault finder sa committee namin. Huwag kami panatagan ng ganyan. Sa ganun nga papansin namin Nako, puro kayong palusot. Bago nyo kami silipin, tingin muna sarili nyo. Bakit hindi natin? Madam Mayor, impaseho tayo. Hindi magkasundo yung dalawang komite. Nagkaroon na kasi ng personalan Magkakanya-kanya na lamang daw sila ng kilos. Hindi pwede yun. Dapat magkasundo sila. Ma'am, tingin niyo ba kailangan talaga ng dalawang komite? Tingin ko parang lalong wala nga ako nangyayari kasi panay lang sila iringan. Ganon? Oo. Pues, ganito. Hindi ba mamaya, luluwas ako, dadalo sa pinatawag na meeting ni Governor para sa lahat ng mayor sa lalawigang to? Opo, yes ma'am. Okay. Sabi ni Governor, meron na rin daw silang binuong oversight committee. Committee na naman? Alam ko. Pero matatanggihan ko ba si Governor? Mas mataas yun sa akin. So anyway, gano'n nga.
Ayun, yung oversight committee ni Governor, doon dadaan ang lahat ng findings ng mga iba't ibang komite na binuo na rin ng mga mayor sa iba-ibang bayan nitong ating probinsya. Para malinaw daw ang daloy. Bago pa man magkaroon ng mga aksyon, kailangan nagkakaisa na tayong lahat sa ilalim ng pamumuno ni Gob. Oy, Mang Jose! Uy, ma'am, ganda umaga sa inyo. Oh, kumusta po? Mabuti nga naman. Pasensya na kayo, hindi ko kayo makamayan dahil puro lupa ang kamay ko dahil nagtatanim ako. Okay lang ho yun, Mang Jose. Ilang meeting na rin ng committee nyo ang hindi nyo nadadaluhan, ah. Naku, ma'am, pasensya na kayo. Medyo nangihinawa na rin ho kasi ako at halos wala namang nangyayari tuwing meeting, kundi patutsadahan at iringan. Ilang buwan na rin mula nang maitatag mga komite pero lagi na lang nadidiskarel ang mga diskusyon. Parang walang gusto ang mga miyembro kundi magpatalbugan eh. Ganun ho ba? Ay nako. Saka yung pa nakisali, yung ibang komite mula sa ibang bayan, saka yung komite ni na gobernador, ano? Ay, oho. Isa pa yon. Ang dami-dami na nakikialam. Wala tuloy matapos-tapos kasi laging may kumukontra, kumukwestiyon sa isa't isa. Lalo na't kay gobernador na pala nakasalalay ang lahat. Abala pa namang tao yon. Malamang na nakabinbin lang sa kanya mga mungkahi ng ibang komite. Ay nako, sayang. Kasi ang ganda pa naman sana ng layunin natin noon. Kaya nga ho eh. Pero tingin ko ma'am, nasobrahan tayo sa mga komite. Dapat siguro para sa buong lalawigan, iisa lang. At ang mga miyembro, yun lang talagang desididong dumalo sa mga meeting at maghanap ng mga solusyon laban sa korupsyon. Ay oo nga, Mang Jose. Kasi sa ganito, para tayong octopus na ang dami-daming galamay at may kanya-kanyang agenda. Yun nga ho eh. Na-committee overdose tayo pero, hayaan nyo ho. Hayaan nyo, Manong. Babanggitin ko ho kay Mayor yung sinabi nyo. Salamat ho, Mang Jose. Sa bagay, may punto si Mang Jose. Kaya lang, nakakahinayang naman buwagin yung mga komite. Saka maraming masasaktan kapag nangyari yun. Madam Mayor, isipin na lang po natin na kung talaga resulta ang interest nila, mauunawaan ho nila kung bakit nyo gagawin ang pagbabago noon. Gusto ko yung binanggit mo sa akin tungkol sa committee overdose. Naisip ko nga, madalas talaga napakarami ng mga committee sa gobyerno. Minsan, overlapping na ang functions. Kaya, hindi efficient. Gaya na nangyari sa atin. Ay, naku, yes, ma'am. Kaya dapat isipin din natin na madalas kung ano yung pinakasimple at direktang approach. Malamang ho na yun ang mas mabuti. Oo nga. Total, may mga barangay naman. Pwedeng kanya-kanyang meeting sa mga barangay tapos iipunin natin yung mga suhestyon o kaya problema na mapag-uusapan. Then, ipapadala natin sa office ni Gob. Oh, yes, ma'am. Yes, ma'am. Mas direktang approach ho yun. At mas makakalahok pa ang nakararaming taong bayan. Ay, naku, ma'am. Good idea ho yun. Higit na mas mabuti kaysa mga anak tayo ng mga anak ng mga komite. Uli po natin pakinggan ang dulang pangradyo na minsan nang hinatid ng ating programa. So, eto nga Frankie, gaya ng iyong nakikita sa blueprint na ito, malaki ang tourism potential ng kinalalagyan ng 5 bayan na ito sa inyong probinsya. Dahil dito kung saan mismo nakatayo ngayon ang bayan ng Almidala, San Joaquin, Camagong, Mapayapa at Diego Silang, ay maaari naming maipatayo ang Ultimate Philippine Tourism Complex. Eto, tingnan mo. Dito itatayo ang Maharlika Solarium para sa mga turista na sabik sa araw. Sa loob ng solarium, may spa with tropical terrace. Naka-showcase ang ating mga katutubong halaman at wildlife. May special beds para sa mga gusto magpasantan. Oh, ang ganda, di ba?
At dito naman sa bandang sentro. Dito itatayo ang Maharlika Leisure Park. Imagine it, Frankie! 100,000 turista dadayuhin ang leisure park dahil doon sa artificial waterfalls. May skating rink, may multidisciplinary sports complex, iba't ibang klaseng gym at workout centers. O diba, sosyal, ha? At ito pa. Ito. Dito naman sa pwestong ito, itatayo ang Maharlika Fashion Palace. Dito may showcase ang galing ng ating mga homegrown designers. Pero syempre, dahil international ang ating tinatarget na mga mamimili, magkakaroon din ng boutiques ng global designer brands, fashion apparel at accessories. Oscar de la Renta, YSL, Gucci, lahat ng big shots na brands. Teka, Ha? Lisa. Ang dami niya na. Frankie, nagbibiro ka ba? Hindi pa nga ako nag-umpisa. First blueprint pa lang ito. Meron pa rito ikalawang set of designs para naman sa Maharlika Epicurean Delights. Para sa mga sosyal at katakam-takam na pagkain at rare na alak. Yung pang Maharlika Lifestyle Residences, integrated condominium and vacation type units para sa mga turista na nais magtagal sa ating bansa. At syempre, merong mga kasino at iba pang... Kasino? Kasino? Kasino, pasugalan? But of course, dear. Global ang ating market. At kailangan para sa isang ganito kalaking tourism complex, handa tayong i-offer sa kanilang lahat. Look, my friend, itong probinsya nyo, backward. Wala gaanong economic activity dito. Kaya gusto naming buhayin ng todo ang ekonomiya ninyo. We will create millions of jobs at magiging maunlad kayo. Hindi ganap na totoo yan sinabi mo. Ang mga residente rito, lalo na sa 5 bayang binanggit mo kanina, binubuo ng mga farming and fishing communities. Kahit papano may pinagkakabuhayan sila at... But that's it, Frankie. Yung ginamit mo mga salita, kahit paano. My goodness, losers lang bumabanggit ng ganyan, amigo. At hindi ka loser. In fact, you're a very powerful man. You belong to a very strong and influential political clan. Ikaw ang gobernador ng probinsyang ito. Exactly. Kaya nga pinagsisikapan kong bigyan ng proteksyon. Proteksyon? Laban sa ano, Frankie? Oh, come on. Hindi kami predators. Kami ng investors na nasa likuran ko. All we want to do ay ang paganahin ang local economy ninyo. At hindi lang yon. I'm sure, alam mo, malaking magiging impact nito sa aming project sa pambansang ekonomiya natin. Oh, eto ha, eto oh. Meron pa nga kaming Maharlika Playground. Kukumpetensyahin ito ang Disney World Hong Kong. My God, Frankie, ang laki ng possibilities. At ikaw ang susi na ma-realize ang... Look, ha? Elisa. I need more time. Wait, ha? Kung nga iniisip mo, sisimulan namin ito at hindi matatapos dahil mauubusan kami ng pondo. Wala kang dapat ipag-alala. I have 154 investors backing me up. 154, Frankie, mula sila sa iba't ibang bansa. At handa sila na ilagak ang pera para... Give me time, okay? Kailangang pag-isipan kong mabuti ito. Frankie, matagal na kitang kaibigan. You have to go with me on this. Malaki ang kikitain kong komisyon dito. I really need it. Kailangan ko mag-abroad, magbakasyon. Hindi kasi ako basta-basta makakapag-desisyon. Eto ha, a sweetener for the deal. Ang company, handa ring magtayo ng lending facilities. Lending facilities? Yes. Magpapautang para sa mga residente dito. Para ano? Actually, wala namang pangangailangan talaga para sa mga... Oh, come on. Frankie, ayaw ba nila ng modernisasyon? I'm talking of technology, computers, broadband connections, microwave ovens.
pwedeng umutang sa amin ang mga naninirahan dito para makabili ng mga ganoon. Teka. Ano ka mo? Computer? Aha. Broadband? Microwave? Aanhin naman yun ang mga tao rito. Mga magsasaka at mangingisda. So, guys, ladies, ano sa tingin nyo? Governor, sa unang tingin ho, parang maganda nga yung proposal nila. Pero, what's the catch? I mean, I'm sure may iba pa silang inaasinta aside from yung posibleng kitain nila. Gov, tama si Alice. Una sa lahat, aminin na natin, medyo backward ang lugar na ito. So, ang halaga ng real estate dito ay napakababa. Oo, naisip ko rin yun. Mababa sa ngayon, pero oras na magkaroon na ng higanting tourism complex dito, kung sakasakal, parang rocket ship na tataas ang presyo ng lupa rito at madidisplay sa mga original na residente. Sa Kagob, kung maging tourism mecca nga ito, natural magkakaroon ng pagbabago ang paraan ng pamumuhay at kultura ng ating probinsya. Tama. Mawawala ang identity ng ating probinsya. Good point, Clarissa. Kaya ang tanong politically, anong impact nun? Political impact, Senator Valenciano? Yes. I think yun talaga ang dapat una nating timbangin, hindi ba? Dahil sa ngayon at sa loob ng nakaraang 50 taon, ang pinagsanib na angkang Balenciaga Toribon ang nagpapalakad ng probinsyang ito. Kung sakasakaling maaprubahan man ang proyekto niyan, ano magiging epekto nun sa pamumuno namin mga Balenciaga at Toribon? Auntie Helen, actually, mas concerned ako sa magiging impact ng proyekto sa mga mamamayan. Lalo na yung tungkol sa lending facilities. Baka marami ang matukso. Really? Oh, Frankie, at bakit naman? Isa kang Toribon. Hindi ka ba concerned sa maaari mangyari oras na maging gold mine na itong probinsyang pinamamahalaan natin? Nitong half-brother mo na si Ricardo? Ricky? Tol, tama si Tita Helen. We cannot afford na humulag po sa ating mga kamay ang kontrol at kapangyarihan na malaki ang posibilidad na mangyari sakaling maging especially developed economic zone ng probinsyang to. And of course, dahil lawmakers kami ni Ricky, ako, senador, siya, congressman, we can make this whole transaction very profitable for us. Kikita tayo ng gusto once na maitulak namin ang special laws na magbibigay proteksyon sa ating pinagsanib na angkan. After all, tayong Balenciaga Toribon matatalino. At ito nga, we have the best minds in the province working for us. Auntie Helen, hindi yun ang punto. Nasaan naman ang konsiderasyon natin para sa mga naninirahan dito? Ha? Konsiderasyon? Anong... Oo, konsiderasyon. This whole thing stinks. Iniisip ng grupo ni na Elisa at ng mga investors niya ang kapakanan lamang ng mga international na turista. Kaya naman, iniisip niyo lang ang kapakanan ng ating angkan. Paano ang mga taal na taga rito? Madidisplay sila. Mawawalan sila ng tamang kinalalagyan sa lipunan. Sa mismong probinsya nila. Tama ba yun? Nasaan ang konsiderasyon natin para sa ating mga pinamumunuan? Nalilimutan na ba nating lahat? Kung hindi dahil sa kanila, wala tayo sa pwesto natin ngayon? Utang na loob natin sa kanilang lahat. Sa makatwid, kaninong kapakanan ang dapat nating unahin? Ang dapat nating bigyan ng konsiderasyon? Son, I'm proud of you. Tama ang paninindigan mo. So far kasi, kahit na isang political dynasty ang pinagsanib na angkan ng mga Balenciaga at Toribon,
For the most part, ay naging malinis ang ating pamamalakad. Tuloy-tuloy ang pagtitiwala sa atin ng taong bayan. Dahil meron man tayong mga kaanak na nakagawa ng korupsyon noon, bihira yon at naituwid agad. Dahil public service talaga ang pinagtuunan ng atensyon ng nakararami sa ating angkan. Yes, Dad. Totoo yun. Pinagmamalaki ko yun. Ang mga ganyang dambuhalang proyekto, breeding ground for corruption yan. Let's say, andito ng tourism complex. May isang lasing na turista. Nakabaril ng isang ordinaryong mamamayan gawa ng labis na kalasingan. You think, hindi kikilos ang pera? Hindi magkakaroon ng marami at malaking suhulan? Ng influence peddling para mailayo sa kapahamakan ng turistang yon? No. Malaki ang chances na pagtatakpan siya ng mga kinaukulan para maiwasan ang masamang publicity ng tourism complex. Correct. Magkakaroon ng breakdown ng law and order. Ang tinig ng pera ang magiging pinaka-ma-influensyal sa lugar na ito. Mawawala ang ating mga umiiral na values. Tayo mismo ang sisira sa ating lipunan. Yes, Dad. Naisip ko nga yun. Ayoko mangyari yun. Gusto kong pairali ng konsiderasyon para sa mga karapatan ng bawat mamamayan, anuman ang estado nila sa buhay. Katungkulan natin gawin yon bilang public servants. Nakatutok suman ang pangako ng higanting economic development. Dapat maging mas matimbang pa rin sa atin ang kapakanan ng ating mga direktang pinaglilingkuran. Ang ating mga kababayan. Pakinggan po natin muli ang dramang sumasalamin sa kultura at korupsyon ng ating lipunan. Kwarto namin ng daddy mo, anak, ha? Mas malayo yung kwarto namin sa kalsada. Isara mo na lang mabuti yung pinto. Opo. Mami, bakit po gabi na nga meron pa nagpupukpuk pa rin dyan sa kabila? Kasi nagmamadali daw kasi yung bagong may-ari nung lote ba dati ni na Mrs. Rosales? Ay, wala na po si Tintin dyan. Natuloy na po yung alis nila. Oo, kanina nga po nila tinapos yung paghahakot. Kaya ayan tuloy-tuloy na yung construction. Bakit po kahit gabi na, Mami? Paano naman yung mga gusto matulog? Oo nga Mamo, kami na ang bahala ni Daddy. Pakikiusapan namin mamaya yung mga trabahador kapag dumating na mula sa office ang Daddy mo. Ewan ko nga Bakit natotolerate ng ibang kapitbahay natin yung ingay? Baka naman ngayong gabi lang yan. Kahapon, di naman sila nag-construction, di ba? Baka nag-ahabo lang sila sa oras. Di kahit na ba Pero isyong malaki pa rin sila, no? Tataka rin naman ako. Di ba wala pang 2 taon mula nang i-remodel ng mga Rosales yung bahay nila? Tapos ayan, ipinagigiba na nga nung bagong nakabili. Bakit Ay, naku, balita ako. Hindi naman daw kasi bahay ang ipatatayo nung nakabili dyan sa lote Beer house daw. Ha? Beer house? Oo, kaya nga bukod sa residential zone ito. Hindi ba may prohibition din laban sa pagtatayo ng mga beer house na malapit sa eskwelahan at saka sa simbahan? Ilang metro ba dapat ang layo? Sabi ni Mang Pads, dapat daw mga 100 metro ang layo.
Wala pang 100 metro ang layo yung dating lote ng mga Rosales mula doon sa public elementary school sa Duluan, di ba? Saka yung simbahan din. Baka malakas yung bago may-ari ng lote dun sa barangay. Malakas? Abay, korupsyon yan Ay, naku, hayaan mo na lang yan, honey. Total, matatapos din naman sa malao at madali ang construction na yan Konting tiis lang. Tara, tulog na tayo. Naantok na ako. Sana naman, pakinggan tayo ng mga trabahador. Sana unawain nila yung pakiusap natin. Mas mainam kung nariyan yung foreman nila. Para yun ang makausap natin. O kaya yung bagong may-ari ng lote. Oo nga Sakit sa ulo kapag hindi nakakatulong ng maayos. Sinabi mo, Mare. Kami nga ng pare mo kagabi. Magdamag na lang naglaro ng baraha. Gusto sana naming manood ng DVD. Kaso wala naman kaming halos maintindihan dahil pumapasok pa rin sa pandinig namin yung pukpukan. Bakit ba kasi binigyan ng clearance sa barangay yan? Lalo pa nga, beer house daw ang itatayo dyan. Beer house? Beer house? Ha? Hindi nyo alam? Hindi! Ang sabi sa akin ng kapitan noon, townhouse daw ang itatayo dyan. Townhouse ka riyan. Sabi sa akin nung ilang kagawad na tinanong ko, mini grocery. Ay, hindi Si Mang Padge, yung kapitbahay namin mismo, ang nagsabi, yung site engineer ang nakausap niya noong isang araw. Hindi ba dating arkitekto si Mang Padge bago nagretiro? O ayun, nagkapalagayan loob sila ng engineer at sinabi nga sa kanya na beer house ang itinatayo. 2 palapag na beer house. Ganon? Aba, hindi maaari yan. Kahit natawagin pa niyang video okay yan o anumang kalintikan. Maingay, magulo, at malapit pa rin ang mga ganon sa trouble. Bakit magkakaiba nakuha nating impormasyon mula sa mga taga-barangay? Oo nga. Bakit? Ay nako mga mare, about face tayo. Hindi dapat yung mga nasa construction site ang kausapin natin. Doon tayo dapat tumuloy sa barangay. Hindi. Teka. Barangay. Dapat, mga mare, armado tayo. Hindi tayo dapat basta-basta na lang sumugod nang hindi natin kabisado kung anong ipaglalaban natin. Magtanong-tanong muna tayo sa mga higit na nakakaalam. Mag-research tayo. Tapos, pag handa na tayo, saka tayo sumugod doon sa barangay. Mga bisis, relax lang ho. Madadala mo nito sa mabuting usapan Bakit parang galit na galit kayo agad? Kapitan, kanina pa ho kami naririto. Pero hindi pa rin yung sinasagot yung aming tanong. Oo nga, Kapitan. Nandong kumustahin niyo ang pamilya namin. Kwentuhan kami tungkol dun sa fundraising na katatapos lamang. Pero hindi pa rin yung kami sinasagot ng diretso kung beer house nga ba o hindi ang pinatatayo roon sa dating lote ng mga Rosales. Paano naman kung beer house? Ano? Aba, Kapitan, may municipal ordinance laban sa... Alam ko, Mrs. Hindi mo na ako kailangan lecturean tungkol sa mga ordinansa. Ang sa akin lang naman sana isipin nyo rin ang mga benepisyo sa ating lokal na ekonomiya na madadala rito ng beer house. Halimbawa... Ano bang kalokohan yan, Kapitan? Kahit na ba sabihin na nating may kikitain ang munisipyo mula sa mga buwis ng beer house, paano naman kaming mga naninirahan dito? Residential zone ito! Oo nga. Kung ngayon pa lang, puro perwisyo na ang dala ng lekat na beer house na yun dahil sa umaatik ka mong pukpukan sa construction. Di lumabas ang totoo. Yung ingay ba inayawan nyo? Mga misis, hindi naman problema yun Hayaan nyo. Sasabihan ko yung foreman nila para... Sandali, Kapitan, sandali. Hindi naman ho ganun kadali yun Ang tanong ho, bakit nagkaroon ng permiso na makapagpatayo ng beer house dito sa... Sa nagbigay ng building permit ang munisipyo Hindi naman dito sa barangay yung galing. Clearance lang sa amin. Bakit dito kayo nagrereklamo? Makakakuha ba naman sila ng building permit kung walang sigon? Yan. Ninyo? Tama. Pati zoning clearance. Meron na ho ba sila? Tsaka paano ho sila nakakakuha? Aba.
Kung magsalita kayo para kayo mga investigador o abogado, Di ba mga may bahay lang naman Ay, kayo? Kapitan! Lang dyan, ha? Huwag na suli ng mga may bahay na gaya namin, ha? Una, nagtanong-tanong na kami. Ikalawa, kaya may bahay kami, kaya ano pa kami ang mga asawa namin kasama sa mga taxpayers na tinutukoy mo kanina. Tama. At ikatlo, ang matuwid, ang pinaglalaban namin. Pinaglalaban? Ay, masaya kayo. Talaga? Tingin ko sa inyo, masyado na kayo maraming napapanood ng mga telenovela, kaya ganyan kayo kainit. Mga misis, mabuti pa magsiuwi na kayo. At ang mga misis nyo na lamang ang papuntahin nyo dito. Kapitan, sagutin mo muna kami. Hindi dapat... Paano nagkaroon ng barangay clearance siyang nagpapagawa ng beer house? Saka bakit mali-mali ang impormasyon ikinalat ng ilang kagawad nyo bago nagsimula ang construction? Yun! Anomalya ho itong nangyayari, Kapitan, eh. Talaga? Kailangan namin ng mga sagot. Yun, ang kailangan talaga. Ling, bakit yun naman sinugod si Kapitan? Bakit? Nakakahiya. Kainuman ko pa naman siya. Sila ng mga kagawad niya. Teka, anong gusto mo, ha? Kung kaibigan mo sila, manahimik na lang tayo kahit na maliwanag na may nagaganap na violasyon ng batas. Sandali. Ang sa amin lang naman kasi ni kumpare. Sana hindi nyo na hinarap ng ganun si Kapitan. Ano? Eto tuloy. Nag-iusap-usapan pa kayo. Ako nga kangina, nakantsawan sa tindahan. Amasona raw pala yung asawa ko. Nakakahiya. Ano bang dapat natin ikahiya? Kahiya-hiya na ba ngayon ay paglaban kung anong tama? Kaso nga, malaking abala lang sa atin itong nangyari. Kita mo tuloy. Kailangan mo pang umaten ng mga hearing ngayon dahil nakademanda si ng Kapitan. Ay nako! Hindi kaso sa atin dapat yung abala. Para sa atin naman ito eh! Ay, honey. Aaminin ko nung una medyo naasiwa ako sa ginawa ninyo ng mga kumare mo. Kasi nga, binulabog niyo yung barangay. Pero ngayon, lalo't lumitaw na tuloy sa maliwanag ang pagiging korap ni na Kapitan at natigil bigla ang pagpapatayo ng beer house. E di siyempre, proud na proud kami nitong anak natin sa'yo. Kita mo? Dapat ikaw, tinulungan niyo rin po si Mami para Super Mommy and Super Daddy versus Kapitan Korap. Ikaw talaga bata ka. Pahalik ka. Pasensya ka na, honey, ha? Medyo naging abala ako masyado sa pagtatrabaho. Pero sa susunod, behind you all the way na ako. Tayo bilang Pilipino ay meron ding responsibilidad na pananatihing nagliliyab ang pag-asa sa ating mga puso. Huwag basta sumang-ayon sa maling panukala, patuloy na magmasid, makibahagi, magbantay. Tayo ang mas makakapagtuwid ng daan para sa kaginhawaan ng ating lipunan. Tayo ang magiging tulay para maitawid ang pangarap ng ating mamamayan. Tayo ang magsisilbing liwanag para sa kinabukasan ng ating inang bayan. Sa ngalan po ng bumubuo ng programang Diskarte, ako po si Flor Abando. Magandang hapon po. Ang inyong napakinggan ay pawang kathang-isip lamang. Ang mga nabanggit na pangalan, lugar, sitwasyon at pangyayari ay hindi hango sa tunay na buhay. Kung mayroon mang pagkakahawig sa pangalan ng tao, lugar, sitwasyon at pangyayari ay hindi sinadya at nagkataon lamang. Inyong napakinggan ang mga makabuluhan at napapanahong eksenang tampok sa natatanging produksyong pangradyo ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. Diskarte, ikalawang aklat. Executive Producer,
Eva Marie G. Salvador. Associate Producer, Ian Wong. Public Affairs Producer, Flor Abanto. Logistics, Don Baniken. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig dito sa inyong paboritong Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. Hindi lang sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Number 1, ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila, ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan dahil ang DZRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Serbisyong tapat.